Sa mismong bahay na binili ko, ninakaw nila ang lahat pati ang buhay, nang walang kamuwang-muwang kong anak. Habang dugo ang nakahandusay sa sahig, buong higpit na yakap ng asawa ko ang kanyang kabit. "Huwag kang umarte, Nerissa, umalis ka na," walang awang sigaw ni Dario. Ngunit hindi niya alam ang inang inapi niya ay ang kaisa-isang tagapagmana ng imperyong sisira sa kanya. Tapos na ang pagiging martir. Handa na ba siyang magbayad? "I swear, Amalia, I don't know why my son married that woman." 3 taon na baog pa rin. Sayang lang ang pagiging CEO ni Dario kung ang asawa niya ay isang hamak na doktor na niwalang maipagmalaking yaman. Palamunin pa yata natin dahil panay ang duty, pero wala namang naiuuwing malaking pera. Ang mga salitang iyon ay tila matutulis na karayom na walang awang ibinaon sa pandinig ni Nerissa. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng kanilang kusina, hindi makahakbang, hindi makahinga. Kakatapos lamang ng 24 na oras na walang patid na operasyon niya sa trauma ward. Nangangawit ang kanyang mga binti at nanlalabo ang kanyang paningin sa labis na puyat. Ngunit sa halip na umuwi upang magpahinga, pinili niyang dumaan sa pinakamahal na restaurant upang ibili ng paboritong roast beef ang kanyang asawa. Ang mainit na paper bag ay mahigpit niyang hawak, ang manipis na tali nito ay bumaon na sa kanyang balat, subalit mas masakit ang pagkirot ng kanyang dibdib. Isang mapait na paglunok ang ginawa niya upang pigilan ang pag-akyat ng luha. Bawat araw sa loob ng 3 taon, pinili niyang magpakumbaba. Pinili niyang itago ang katotohanang ang bahay na tinutuluyan ng kanyang biyenan ay binili mula sa sarili niyang ipon at ang posisyon ni Dario ay utang nito sa lihim na impluwensya ng kanyang pamilya. Pinili niyang maging isang simpleng asawa dahil iyon ang tanging paraan upang hindi maramdaman ni Dario na naiinsulto ang pagkalalaki nito. Huminga ng malalim si Nerissa. Inayos niya ang kanyang mukha, pinilit na gumuhit ng isang maamong ngiti sa kanyang mga labi at dahan-dahang itinulak ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng kahoy ay nagpatigil sa pakikipag-usap ni Doña Carmen sa telepono. Tiningnan ng matanda si Nerissa. Mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito ay puno ng pandidiri bago mabilis na tinalikuran ang manugang ng walang anumang bati. Naiwan si Nerissa sa gitna ng kusina, tahimik na inilapag ang pagkain sa mesa at nagsimulang mag-ayos ng mga plato. Ilang sandali pa naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa pagbukas ng pangunahing pinto ng bahay. Dumating na si Dario. Mabilis na nag-ayos ng buhok si Nerissa at sinalubong ang asawa. Kinuha niya ang bitbit nitong briefcase, inaasahan ang isang mainit na yakap o kahit isang simpleng halik sa pisngi, ngunit dire-diretso lamang na naglakad si Dario papasok ng kwarto. "Dario, bumili ako ng paborito mo. Kumain na muna tayo." Malambing na alok ni Nerissa, sumusunod sa mga hakbang ng asawa. Hinubad ni Dario ang kanyang necktie at inihagis iyon sa ibabaw ng kama ng may halong inis. "I'm tired, Nerissa. Kumain ka mag-isa. Masyadong suffocating ang araw na ito, wag mo na akong pilitin." Habang pinupulot ni Nerissa ang itinapong necktie at ang hinubad na polo ng asawa, isang kakaiba at matapang na amoy ang dumikit sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang pabangong inireregalo niya kay Dario. Isa itong matamis na amoy ng bulaklak, amoy ng isang babae. "Bakit iba ang amoy ng polo mo, Dario?" Mahinang tanong ni Nerissa, ang kanyang boses ay may halong kaba na pilit niyang itinatago. Lumingon si Dario, ang mga kilay nito ay magkasalubong at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Stop it, Nerissa." Nag-meeting kami sa isang lounge kasama ang mga kliyente. Malamang kumapit ang amoy ng paligid. "Huwag kang praning please, nakakapagod na yung ganito. Uuwi akong pagod tapos bubungaran mo ako ng walang kwentang hinala." Tinalikuran siya nito at pumasok sa banyo. Ang malakas na pagsara ng pinto ay nag-iwan kay Nerissa na nakatayo sa gitna ng kwarto, yakap-yakap ang lukot na polo ng asawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan kalmahin ang nag-uunahang pintig ng kanyang puso. Inilapag niya ang mga damit sa silya at naglakad patungo sa kanyang sariling bag. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang kunin niya ang isang maliit na puting kahon. Sa loob nito ay isang pregnancy test na ginamit niya kaninang umaga sa ospital. 2 malinaw at pulang linya. Isang mainit na luha ng kaligayahan ang kumawala sa kanyang mga mata at tahimik na pumatak sa kanyang palad. Hinaplos niya ang kanyang patag na tiyan. Ito na siguro ang sagot.
Ito na ang mag-ayos sa panlalamig ng kanyang asawa. Ito na ang magpapatigil sa mga masasakit na salita ng kanyang biyenan. Magiging isang ganap na pamilya na sila. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang ebidensya ng isang bagong buhay. Ibabalik na sana niya ang pregnancy test sa loob ng kanyang bag nang mapansin niya ang tahimik na pag-ilaw ng screen ng telepono ni Dario sa ibabaw ng bedside table. Ang asul na liwanag nito ay tila tumatawag sa kanya sa gitna ng madilim na kwarto. Wala siyang ugaling makialam sa gamit ng asawa, subalit tila may sariling pag-iisip ang kanyang mga paa na humakbang palapit sa mesa. Bumaba ang kanyang paningin sa nakailaw na screen. Isang mensahe ang lumitaw. Ang bawat salita ay mistulang asido na dahan-dahang tumunaw sa anumang pag-asa at kaligayahang naramdaman niya kanina. Can't wait for our baby boy, Daddy. Ang likot-likot na niya sa tummy ko. I miss you, Keziah. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nanuot hanggang sa kanyang mga buto. Namamanhid ang kanyang mga kamay. Tuluyang nahulog ang pregnancy test sa sahig. Nakatitig lamang siya sa naglalahong liwanag ng telepono habang naririnig niya ang malakas na pag-agos ng tubig mula sa shower kung nasaan ang kanyang asawa. Kung ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay ay may ibang pamilyang binubuo. Saan siya lulugar sa sarili niyang tahanan? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nerissa habang nakatitig sa nagdilim na screen ng telepono. Ang malamig na panginginig ay nagsimula sa kanyang mga paa gumapang paitaas, hanggang sa paralisahin nito ang kanyang buong pagkatao. Pilit niyang hinahabol ang kanyang hininga, ngunit tila may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib. Isang pagkakamali. Baka isang malaking pagkakamali lamang ito. Pilit na kinumbinsi ni Nerissa ang kanyang sarili habang mabilis na pinulot ang nahulog na pregnancy test sa sahig at itinago ito sa pinakasulok ng kanyang bag. Baka maling numero lamang ang nagpadala. Baka may kaibigan si Dario na nakikigamit ng telepono. Hindi magagawa ng asawa niya ang ganitong kataksilan, lalo na 3 taon siyang naging sunod-sunuran at nagpakababa para lamang mapanatili ang kanilang pamilya. Sa loob ng banyo patuloy ang pag-agos ng tubig na umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Pinili ni Nerissa na ipikit ang kanyang mga mata lunukin ang nakakalasong pagdududa at itulog ang sakit. Bukas ay anibersaryo nila. Bukas aayusin niya ang lahat. Lumipas ang gabi na tila isang mahaba at nakakapasong bangungot. Kinaumagahan maagang umalis si Nerissa patungo sa ospital hindi upang magtrabaho, kundi upang formal na kunin ang kanyang ultrasound result. Mahigpit niyang hawak ang brown envelope na naglalaman ng itim at puting larawan ng munting binhi sa kanyang sinapupunan. Ito ang magiging kalasag niya. Ito ang magbubuklod muli sa kanila ni Dario. Bit-bit ang isang mamahaling regalo at ang isang pusong umaasa umuwi ng maaga si Nerissa. Taliwas sa nakasanayan niyang presensya ng mga kasambahay kakaibang katahimikan, ang sumalubong sa kanya pagpasok sa loob ng malaking mansyon. Ang mga bintana ay nakasara at tanging ang liwanag mula sa mga nakaawang na kurtina ang nagbibigay tanglaw sa pasilyo. Dahan-dahan niyang inakyat ang pabilog na hagdanan patungo sa master's bedroom. Ngunit sa kalagitnaan pa lamang ng kanyang paghakbang, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Huminto siya. Sa labas ng pinto ng kanyang kwarto ay nakasalansan ang 3 malalaking maleta. Nakalawit mula sa isa sa mga ito ang laylayan ng kanyang paboritong bestida. Bago pa man niya maproseso, ang nakikita lumabas mula sa kabilang kwarto, si Doña Carmen. Ang matanda ay may maaliwalas na ngiti na gaayos ng buhok, ngunit ang paningin ni Nerissa ay mabilis na naipako sa dibdib ng kanyang biyenan. Nakasabit sa leeg nito ang antigong emerald na kwintas ng yumaong ina ni Nerissa, isang alahas na maingat niyang itinago sa loob ng kanyang pribadong vault. Paano ito napunta sa matanda? Mabuti naman at nandito ka na ng maaga, Nerissa. Taas noong bungad ni Doña Carmen ang tono ay puno ng panghahamak. Kunin mo na yung mga basura mo. May mas karapat-dapat ng gumamit ng kwartong iyan. Isang babaeng kayang magbigay ng tagapagmana sa anak ko. Hindi pinansin ni Nerissa ang masasakit na salita ng biyenan. Ang kanyang atensyon ay ganap na inagaw ng isang matinis at malambing na halakhak ng babae na nagmumula sa loob mismo ng kanyang kwarto. Ang halakhak na iyon ay sinundan ng mababang boses ni Dario na puno ng paglalambing isang tono na matagal na niyang hindi narinig mula sa asawa. Iniwan niya si Doña Carmen at naglakad patungo sa pinto.
Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Nang marating niya ang pinto, iniangat niya ang kanyang kamay upang abutin ang doorknob. Nanginginig ang kanyang mga daliri, pinagpapawisan ng malamig. Ayaw niyang buksan. Gusto niyang tumakbo-takpan ang kanyang mga tainga at takasan ang katotohanang naghihintay sa likod ng kahoy na iyon. Ngunit ang katotohanan gaano man kasakit ay kailangang harapin. Huminga siya ng malalim at tuluyang itinulak ang pinto. Ang eksenang bumungad sa kanya ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kama na binili mula sa sarili niyang ipon, nakaupo ang isang batang babae na suot ang sariling silk robe ni Nerissa. Ang babae ay masayang nakakandong kay Dario. Ang mga kamay ng kanyang asawa ang parehong mga kamay na sumumpa sa harap ng altar, na siya lamang ang iibigin, ay malambing na humihimas sa umbok ng tiyan ng kabit. "I love you, Daddy," malambing na bulong ng babae bago nito hinalikan si Dario sa labi. Bumitaw ang mga daliri ni Nerissa. Ang mamahaling regalo at ang envelope na naglalaman ng kanyang pag-asa ay sabay na bumagsak at lumikha ng isang mahinang kalabog sa sahig. Ang marangyang kwarto na dati ay itinuturing ni Nerissa na kanlungan ay biglang naging isang malamig na entablado ng kataksilan. Sa kanyang paanan ang brown envelope na naglalaman ng sarili niyang ultrasound ay nanatiling nakasara, hindi napapansin. Habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dalawang taong mabilis na lumayo sa isa't isa. "Dario, babe, natatakot ako." Mabilis na nagtago si Keziah sa likod ni Dario, humahawak sa braso nito habang pilit na humihikbi ng walang luha. Ang silk robe na pagmamay-ari ni Nerissa ay bahagyang bumukas, sadyang ipinapakita ang kanyang leeg na puno ng marka. Humarap si Dario kay Nerissa. Sa halip na makaramdam ng hiya o pagsisisi ang kanyang mukha, ay binalot ng galit at depensa. "Nerissa, bakit ka ba pumasok ng walang katok? At bakit ang aga mong umuwi?" "Ito ang bahay ko, Dario." Mahina ngunit gumaralgal ang boses ni Nerissa. "Ito ang kwarto ko, at yan..." Itinuro niya si Keziah gamit ang nanginginig na daliri. "Yan ang robe ko. Huwag mo siyang sigawan." Bulyaw ni Dario, humakbang pasulong upang harangan si Keziah mula sa paningin ni Nerissa. "Look at yourself, Nerissa. 3 taon kitang hinintay na maging asawa. Pero ano ang binigay mo sa akin? Palaging ospital ang inuuna mo, laging trabaho, laging pagod. Keziah gave me the warmth and the family that you could never give me. Kung hindi ka baog, sana matagal na tayong may anak." Bawat salita ni Dario ay tila kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Nerissa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon sa mukha ng asawa ang pregnancy test na nagpapatunay na hindi siya baog, ngunit ang matinding sakit ay tila nagbuhol sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Doña Carmen sa kwarto. Diretso siyang naglakad patungo sa bag ni Nerissa na nakalapag sa silya. Walang pasubali nitong binuksan ang zipper at hinalughog ang loob hanggang sa makuha ang passbook at ang ATM card ni Nerissa. "Huwag mong aawayin ang anak ko, Nerissa," sigaw ni Doña Carmen habang ipinapasok ang passbook sa sarili nitong bulsa. "Ibinibigay ko lang kay Keziah ang nararapat sa kanya. At ito, tinapik ng matanda ang kanyang bulsa. Ito ay bayad mo sa 3 taong pagtira mo rito. Palamunin ka lang naman, kaya ibigay mo na ang pera mo para sa gatas ng magiging apo ko." Isang mapait at malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Nerissa. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, na suot ang kwintas ng kanyang yumao ng ina at ang kanyang asawa na buong tapang na pinoprotektahan ang kabit nito. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang malupit na katotohanan. Ang pamilyang ito ay hindi kailanman naging kanya. Sila ay mga linta na sumipsip sa kanyang lakas, pera at pagmamahal. At siya, sa ngalan ng pag-ibig, ay hinayaan silang gawin iyon. Naituon ni Nerissa ang kanyang paningin sa vanity table kung saan nakakalat ang mga gamit ni Keziah. Isang piraso ng papel na may logo ng isang kilalang klinika ang nakakuha ng kanyang pansin bilang isang doktor. Lumapit siya at mabilis na kinuha ang ultrasound report ni Keziah bago pa man ito maagaw ng kabit. "Ibalik mo sa akin yan," sigaw ni Keziah bahagyang nataranta. Mabilis na binasa ni Nerissa ang mga detalye sa papel gamit ang kanyang medikal na kaalaman. Pagkatapos ay humarap siya kay Dario na may kasamang malamig na tawa. "Dario, napakatalino mo sa negosyo, pero napakabobo mo pagdating sa babaeng ito. Ang ultrasound report na ito ay peke. Dr. Aranas ang nakapirma rito, ngunit 5 taon na siyang patay.
At ang petsa ng scan na ito ay mas maaga pa kaysa sa sinasabi mong simula ng relasyon ninyo. Hindi sa'yo ang batang ito, Dario. Nanlaki ang mga mata ni Keziah sa takot ng mabunyag ang kanyang lihim. Upang maisalba ang sarili, bigla siyang natumba sa sahig, hawak-hawak ang kanyang tiyan habang sumisigaw ng histerikal. Aray, ang sakit ng tiyan ko, Dario, tinulak niya ako. Gusto niyang patayin ang baby natin, Dario, tulong. Nawalan ng husto sa sariling pag-iisip si Dario nang makita ang umiiyak na kabit. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Humakbang siya palapit kay Nerissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Nagsisinungaling ka, selos, na selos ka lang dahil baog ka. Wala kang puso, Nerissa. Itinaas ni Dario ang kanyang kanang kamay. Ang mabilis na paghawi ng hangin ay sinundan ng isang malakas at masakit na paglapat ng kanyang palad sa pisngi ni Nerissa. Ang lakas ng sampal ni Dario ay nag-iwan ng gumugulong na ingay sa taingan ni Nerissa. Napaatras siya, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng pasilyo habang ang lasa ng sarili niyang dugo ay unti-unting kumalat sa kanyang bibig. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang nagpadapa sa kanyang espiritu, kundi ang katotohanang ang kamay na dating humahaplos sa kanyang mukha ng may pagmamahal ay siya palang dudurog sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng pagkahilo, nakita ni Nerissa si Doña Carmen na patuloy na hinahawakan ng emerald na kwintas sa kanyang leeg, tila ibinabandera ang tagumpay ng kanyang pagnanakaw. Sa huling hibla ng kanyang natitirang lakas, humakbang pasulong si Nerissa. Ibalik ninyo sa akin iyan. Bulong ni Nerissa, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pakiusap. Kunin ninyo na ang pera ko, kunin ninyo na ang lahat, pero ibalik ninyo ang kwintas ng nanay ko. Iyan na lang ang tanging alaala ko sa kanya. Aba, makapal talaga ang mukha mo. Sigaw ni Doña Carmen, lalong hinigpitan ang hawak sa kwintas habang umaatras patungo sa dulo ng hagdanan. Wala kang karapatang mag-utos sa amin sa loob ng bahay na ito. Lumapit si Keziah at pilit na humarang sa pagitan ni Nerissa at ng matanda. Huwag mong hawakan si Mommy Carmen. Ang sama-sama ng ugali mo, Nerissa. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Nerissa na abutin ang kwintas mula sa leeg ng matanda. Ngunit sa paningin ni Dario, ang kilos na iyon ay isang pag-atake sa kanyang ina at sa kanyang buntis na kabit. Binalot ng matinding puot ang utak ng lalaki. Sa kanyang isip, si Nerissa ay isang selosa at mapanganib na babaeng gustong manakit ng pamilya. Humakbang ng mabilis si Dario, hinawakan ang magkabilang balikat ni Nerissa at buong lakas na itinulak ito palayo. Hindi na paghandaan ni Nerissa ang lakas ng tulak ng asawa. Nawalan siya ng balanse sa mismong dulo ng hagdanan. Ang kanyang mga paa ay walang nakapitan kundi hangin. Kasunod nito ay ang nakakahilong pagkahulog ang sunod-sunod at mararahas na pagtama ng kanyang likod, tadyang at ulo sa matitigas na kahoy ng bawat baitang ng hagdan. Walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan, tanging ang tunog ng mabibigat na paghampas ng kanyang katawan sa bawat hakbang pababa hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa malamig na marmol ng unang palapag. Nakahandusay si Nerissa, nakatitig sa kisame na tila umiikot sa kanyang paningin. Ngunit sa gitna ng matinding sakit sa kanyang ulo, isang mas matindi at nakakatakot na kirot ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Ang kirot na iyon ay sinundan ng pakiramdam ng isang mainit na likido na unti-unting umaagos bumabasa sa kanyang hita at nagiiwan ng malaking pulang mantsa sa puting marmol. Dario! Ang tawag ni Nerissa ay halos isang bulong na lamang habang pilit niyang itinataas ang kanyang duguang kamay patungo sa itaas ng hagdan kung nasaan ang asawa. Ang baby natin, please, dalhin mo ako sa ospital. Buntis ako. Tumingin si Dario pababa, sandaling natigilan nang makita ang duguang asawa. Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis na yumakap si Keziah sa kanyang leeg, humihikbi at nanginginig. Dario, huwag kang maniwala. Acting lang niya yan para hindi mo siya iwan. Nasasaktan din ang tiyan ko. Baka mapano ang anak natin. Dalhin mo muna ako sa klinika, please. O Dario, hirit ni Doña Carmen habang mabilis na pababa ng hagdan, maingat na iniwasan ang dugo ang katawan ni Nerissa sa ibaba. Nagsisinungaling ang baog na iyan. Walang katotohanan ang sinasabi niya, iwanan mo na yan dito para magtanda. Tumingin si Dario kay Nerissa nang may malamig na pandidiri. Pinili niyang paniwalaan ang kasinungalingan ng kabit. Binuhat niya si Keziah sa kanyang mga bisig at mabilis na naglakad palabas ng pinto, kasunod ang kanyang ina.
Ang tunog ng pag-alis ng kanilang sasakyan ay unti-unting naglaho sa kalsada. Iniwan si Nerissa na nag-iisa sa gitna ng kanyang sariling dugo. Sa tahimik at nagdidilim na paligid, hinaplos ni Nerissa ang kanyang tiyan gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang init ng dugo ay tila nagpapahiwatig ng pag-alis ng huling pag-asa ng kanyang buhay. Patawad, bulong niya sa munting binhi na hindi man lang niya nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Patawad dahil hindi ka nagkaroon ng ama na marunong magmahal. Patawad anak ko. Sa tabi ng kanyang kamay ay nakalagay ang kanyang bag na nahulog mula sa hagdan. Gamit ang huling lakas ng kanyang duguang daliri, kinapa niya ang kanyang telepono. Isang numero lamang ang kanyang tinawagan, ang nag-iisang tao na hinding-hindi siya tatalikuran. Nang sagutin ang tawag ang boses ni Nerissa, ay halos hindi na marinig. Papa, tulungan mo ako, ang anak ko. Tuluyang pumikit ang mga mata ni Nerissa habang ang huling patak ng kanyang luha ay humalo sa pulang dugo sa ibabaw ng malamig na puting marmol. Ang unang naramdaman ni Nerissa sa kanyang paggising ay ang matapang na amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ng silid. Kasunod nito ay ang mahinang tunog ng makina na sumusukat sa tibok ng kanyang puso. Isang regular at mabagal na ritmo na nagpapatunay na siya ay buhay pa. Ngunit para kay Nerissa, ang buhay na meron siya ngayon ay isa na lamang walang lamang sisidlan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang tiyan. Ang umbok na naroroon kahapon ay wala na. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng munting buhay sa loob ng kanyang katawan ay napalitan ng isang nakakabinging kawalan. Ang kanyang anak ang kanyang kaisa-isang dahilan upang magtiis ay tuluyan ng binawi sa kanya nang hindi man lamang niya naramdaman ang unang yakap nito. Isang mainit na palad ang humawak sa kanyang nanginginig na kamay. Nang lumingon si Nerissa, nakita niya ang isang matangkad at kagalang-galang na lalaki na may mapuputing buhok. Ang mga mata nito na madalas ay puno ng awtoridad at kapangyarihan ay ngayon ay basang-basa ng mga luha. Si Don Gaspar Aguinaldo ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa at ang may-ari ng mismong ospital na kinakahigaan niya ngayon ay nakayuko sa tabi ng kanyang kama. Papa! Ang tawag ni Nerissa ay humalo sa tunog ng kanyang sariling paghikbi. Aking magandang Nerissa, aking anak, bulong ni Don Gaspar, hinalikan ng kamay ng anak na tila ba ito ay isang mamahaling kristal na natatakot siyang mabasag. Nandito na si Papa, ligtas ka na. Papa, patawad po! Umiyak si Nerissa, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Patawad dahil hindi ako nakinig sa inyo 3 taon na ang nakalilipas. Pinili ko si Dario. Binaliwala ko ang lahat ng babala ninyo dahil naniwala ako sa pag-ibig. At ngayon ay wala na ang anak ko. Hinalikan ni Don Gaspar ang noo ng kanyang anak habang pinipigilan ang sarili nitong galit. Wala kang kasalanan, Nerissa. Ang tanging pagkakamali mo ay ang magmahal ng labis sa mga taong walang kakayahang umunawa sa halaga mo. Ngunit huwag kang mag-alala, anak. Sisiguraduhin kong magbabayad ang hayop na yon. Tumingin si Nerissa sa kanyang kaliwang kamay. Naroon pa rin ang kanyang simpleng gintong wedding ring. Sa loob ng 3 taon, pinahalagahan niya ang singsing na iyon higit pa sa anumang mamahaling alahas. Ngunit ngayon ang ginto nito ay tila naging isang kadena na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabubuhan. Gamit ang kanyang kanang kamay marahan, ngunit dinalian niyang hinubad ang singsing. Nang walang pag-aalinlangan, binitiwan niya ito sa ibabaw ng plastik na basurahan sa tabi ng kanyang kama. Ang mahinang tunog ng metal na tumama sa ilalim ng basurahan ay tila naging huling hudyat ng pagpanaw ng martir na si Nerissa. Tatawagan ko ang mga abogado natin. Mariing pahayag ni Don Gaspar, ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng pagbabanta. Ipatatanggal ko ang lisensya ni Dario bilang administrador. Babawiin ko ang bahay, ang mga sasakyan, at sisiguraduhin kong mabububok siya sa kulungan bago lumubog ang araw bukas. Huwag muna papaningin, pigil ni Nerissa. Napatitig si Don Gaspar sa kanyang anak na gulat sa narinig. Bakit, Nerissa, nilapastangan ka niya? Pinatay niya ang apo ko. Tumingin si Nerissa sa labas ng bintana kung saan unti-unting lumulubog ang araw. Ang luha sa kanyang mga mata ay tuluyan nang natuyo na palitan ng isang malamig at nakakatakot na liwanag. Ang kanyang boses kapag nagsasalita ay wala ng bahid ng kahinaan. Dahil ang mabilis na pagbagsak ay masyadong madali para sa kanila, bulong ni Nerissa,
habang ang isang maliit, ngunit mapanganib na ngiti, ay gumuhit sa kanyang mukha. Gusto ko siyang makitang umakyat sa pinakatuktok ng kanyang mga pangarap. Gusto ko siyang makitang nakangiti naniniwalang nagtagumpay siya at nakuha niya ang lahat. Bago ko unti-unting hilahin ang lubid na nakatali sa kanyang leeg. Ang marangyang bulwagan ng Central Hospital ay napuno ng ingay ng marahang tugtog ng biolin at ang mahinang tunog ng mga kristal na basong nag-uumpugan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang puting rosas at mga mamahaling kurtina. Sa gitna ng entablado, isang malaking karatula ang nakasulat, "Congratulations to our new CEO, Mr. Dario Montemayor." Suot ang kanyang pasadyang mamahaling suit, nakatayo si Dario sa gitna ng bulwagan. Hawak ang isang baso ng champagne, habang malugod na tinatanggap ang bati ng mga doktor at matataas na opisyal ng ospital. Sa kanyang tabi nakatayo si Kezia, suot ang isang mamahaling puting maternity gown na lalong nagpalitaw sa kanyang tiyan. At sa kanyang leeg, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng bulwagan, ang emerald na kwintas ng yumaong ina ni Nerissa. "Dario, babe, I am so proud of you," bulong ni Kezia bago sumandal sa balikat ng lalaki, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Sabi ko naman sa iyo, karapat-dapat ka sa posisyong ito. Ngayong wala na ang baog mong asawa, maaari na nating simulan ang bagong buhay natin." "Salamat, Kezia. Kung hindi dahil sa inspirasyong ibinigay mo sa akin, baka nanatili akong nakatali sa malamig at walang buhay na relasyon kay Nerissa," tugon ni Dario, habang masayang pinagmamasdan ang mga taong yumuyuko sa kanya ng may paggalang. Hindi kalayuan sa kanila abala si Doña Carmen sa pakikipag-usap sa mga asawa ng mga miyembro ng board. Ang matanda ay tila isang reyna na lumalakad sa sarili nitong palasyo, ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gintong singsing at ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bulwagan. "Hay naku, Amalia, sinasabi ko sa iyo," pagmamayabang ni Doña Carmen sa kanyang kausap. "Sa wakas ay nakalaya rin ang anak ko sa babaeng iyon. Walang silbi sa bahay, palaging wala dahil sa duty, at higit sa lahat hindi man lang nagkaanak. Ngayong si Dario na ang CEO at paparating na ang aking lalaking apo mula kay Kezia, buo na ang pangarap ko para sa aking anak." Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, lumapit ang isang waiter kay Dario upang iabot ang bill para sa karagdagang premium wine na ipinag-utos ng kanyang ina. Kinuha ni Dario ang kanyang credit card at ibinigay ito sa waiter. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang waiter na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Sir, paumanhin po, ngunit decline po ang inyong card," mahinang bulong ng waiter. Napakunot ang noo ni Dario, nakaramdam ng bahagyang kahihiyan. "Ano, imposible iyan? Subukan mo itong isa pang card ko." Ibinigay niya ang kanyang gintong credit card, ngunit pagkalipas muli ng ilang minuto, ang sagot ng waiter ay pareho pa rin. Bahagyang kinabahan si Dario. Palihim niyang kinuha ang kanyang telepono upang buksan ang kanyang banking app. Ngunit sa pagbukas nito, isang pulang babala ang lumitaw sa screen, "Account temporarily suspended. Please contact your branch." Siguro ay may system maintenance lang ang bangko ngayon, bulong ni Dario sa sarili, pinapawi ang namumuong kaba sa kanyang dibdib. "CEO na ako ng ospital na ito, imposibleng magkaroon ako ng problema sa pera." Ipinasawalang bahala niya ang nangyari nang tawagin na siya ng Master of Ceremonies upang umakyat sa entablado para sa kanyang formal na speech. Humawak siya sa kristal na baso ng Dom Perignon at uminom ng isang malaking lagok. Hindi niya alam na ang bawat patak ng alak na dumaan sa kanyang lalamunan ay may katumbas na malaking utang na hindi niya kayang bayaran kahit ibenta pa niya ang kanyang sariling kaluluwa. Habang naglalakad siya patungo sa podium, napansin ni Dario ang isang kakaibang bagay. Ang mga gwardya ng ospital na nakatalaga sa mga pinto ng bulwagan ay biglang nawala. Nang tanungin niya ang kanyang sekretarya, sa pamamagitan ng tingin, tanging kibit-balikat lamang ang isinagot nito. Nakarating si Dario sa harap ng mikropono, inayos ang kanyang suit, at nagsimulang magsalita ng may pagmamalaki. "Isang magandang gabi sa inyong lahat. Nais kong magpasalamat sa tiwalang ibinigay ninyo sa akin upang pamunuan ang institusyong ito. Sa ilalim ng aking pamamahala." Hindi natapos ni Dario ang kanyang sasabihin nang ang malalaking double door sa dulo ng bulwagan ay marahas na naitulak pabalik. Ang ingay ng tawanan at musika ay biglang naputol. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pinto kung saan pumasok ang isang pangkat ng mga kalalakihan na suot ang mga itim na suit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, malamig,
at naglalakad ng may militar na disiplina na nagdala ng biglaang takot sa buong silid. Ang mga kalalakihang nakasuit ay maayos na pumila sa magkabilang gilid ng pasilyo na tila ba gumagawa ng isang ligtas na daan para sa isang napakahalagang tao. Mula sa likod ng mga pinto isang matikas na lalaki, ang pumasok si Don Gaspar Aguinaldo. Ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa buong bulwagan. Ang mga miyembro ng board ng ospital ay sabay-sabay na tumayo mula sa kanilang mga upuan upang magbigay galang. Si Don Gaspar ang pinakamataas na pinuno ng Aguinaldo Group, ang pamilyang nagmamay-ari ng mahigit 70% ng mga share ng ospital na ito. Naglakad si Don Gaspar patungo sa entablado ng may buong awtoridad. Si Dario na nakatayo sa tabi ng podium ay mabilis na nag-ayos ng kanyang sarili at inilahad ang kanyang kamay nang may pilit ng ngiti. Don Gaspar, isang malaking karangalan po na makita kayo rito sa aking. Hindi man lamang tinapunan ng tingin ni Don Gaspar ang kamay ni Dario. Lumampas siya rito, kinuha ang mikropono sa podium at hinarap ang buong bulwagan. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Don Gaspar ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Nandito ako ngayon upang ipakilala ang tunay na nagmamay-ari ng ospital na ito, ang kaisa-isang tagapagmana ng aking pamilya, at ang siyang magpapasya kung sino ang nararapat na manatili sa institusyong ito. Itinuro ni Don Gaspar ang pintuan ng bulwagan. Aking anak, Dr. Nerissa Aguinaldo. Mula sa pinto, pumasok ang isang babaeng naghatid ng matinding katahimikan sa buong silid. Hindi na ito ang pagod losyang at simpleng Nerissa na nakasanayan nilang makita. Siya ay suot ang isang napakagandang kulay gintong bestida na gawa ng isang tanyag na designer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang bawat hakbang niya ay puno ng karangalan, kapangyarihan at lamig. Ang mikropono sa kamay ni Dario ay muntik ng malaglag sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang labi ay nanginginig. Nerissa. Sa gilid ng entablado ang baso ng alak na hawak ni Doña Carmen ay tuluyang nadulas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila naging hudyat ng pagbagsak ng kanilang munting kaharian. Ang mga tuhod ng matanda ay nangatog sa matinding takot at kahihiyan nang makilala ang manugang na 3 taon niyang inalipusta. Naglakad si Nerissa paakyat sa entablado diretsong patungo sa kinaroroonan ni Dario at Kezia. Tiningnan niya si Dario mula ulo hanggang paa, isang malamig at walang buhay na tingin na tila ba isang insekto lamang ang nasa harap niya. Hinarap ni Nerissa si Kezia na ngayon ay nanginginig na sa takot habang pilit na tinatakpan ang kanyang leeg. Ngunit huli na, ang emerald na kwintas na kinuha nito mula sa vault ay kitang-kita ng lahat. Ang dumi ng kwintas na iyan, kapag nakakabit sa leeg mo, malamig na sabi ni Nerissa. Sa isang mabilis, ngunit eleganteng kilos hinawakan ni Nerissa ang lock ng kwintas at kinalas ito mula sa leeg ni Kezia nang walang kahirap-hirap. Natakot si Kezia na lumaban dahil sa presensya ng mga armadong gwardya sa paligid. Nerissa, please, ano ito? Mag-asawa tayo, bakit mo ginagawa ito sa harap ng maraming tao? Pakiusap ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng takot habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Nerissa. Inilayo ni Nerissa ang kanyang kamay at tiningnan si Dario ng may matinding pandidiri. Mag-asawa, ang asawa ko ay namatay na. Noong gabing itinulak mo ako sa hagdan at pinatay ang anak natin. Ang bulong-bulungan sa bulwagan ay naging isang malaking ingay ng pagkagulat. Ang mga mata ng mga doktor at opisyal ay sabay-sabay na napako kay Dario nang may paghatol. Kinuha ni Nerissa ang isang brown envelope mula sa assistant ng kanyang ama at inihagis ito sa dibdib ni Dario. Iyan ang regalo ko para sa ating anibersaryo, Dario. Nanginginig ang mga kamay ni Dario nang buksan niya ang envelope. Ang unang papel na kanyang nabasa ay ang kanyang agarang pagkakasibak bilang administrador ng ospital. Ang ikalawa ay ang eviction notice na nag-aatas sa kanya at sa kanyang ina na lisanin ang mansyon sa loob ng 24 na oras dahil ang bahay na iyon ay pagmamay-ari ng Aguinaldo Estate. At ang ikatlo, ay ang warrant of arrest para sa kasong qualified theft at embezzlement ng pondo ng ospital na lalong nagpabagsak sa kanyang tuhod. 2 pulis na kasama ng pangkat ni Don Gaspar ang lumapit kay Dario. Mula sa kanilang mga sinturon, inilabas nila ang malamig at kulay pilak na posas, handang ikabit sa mga kamay ng lalaking kanina lang ay nagmamayabang na hari ng ospital.
Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat taong naroroon. Ang bawat pares ng mata ay nakapako kay Dario, na ngayoy nakaluhod na sa harap ni Nerissa. Ang kanyang mga kamay ay kusang inabot ng mga pulis. Ang lalaking kanina lang ay may hawak na baso, ng mamahaling champagne ay ngayoy nanginginig na hawak ang mga dokumentong magpapawalang bisa sa lahat ng kanyang nakamit. Hindi, hindi ito totoo. Bulong ni Dario, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ng mga papeles at sa malamig na mukha ni Nerissa. Nerissa, asawa kita. Hindi mo magagawa ito sa akin. Napag-usapan natin ang pamilya, hindi ba? Walang pamilya sa pagitan nating dalawa, Dario, tugon ni Nerissa. Ang kanyang tinig ay payapa, walang bahid ng puot, na siyang lalong nagpadagdag sa kahihiyan ni Dario. Ang pamilyang sinasabi mo ay pinatay mo noong gabing iyon sa hagdanan. Ang tinawag mong asawa ay namatay noong araw na ipinagpalit mo ako sa isang babaeng hindi mo naman pala talaga mahal, kundi ginamit mo lang bilang instrumento para masira ang aking tiwala. Sa gilid, si Doña Carmen ay hindi na nakapagpigil. Tumakbo siya patungo sa kanyang anak, pilit na iniiwas ang mga kamay ng pulis. Bitawan niyo ang anak ko, hindi niyo siya pwedeng ikulong. Nerissa, pakiusap. Sabihin mo sa kanila na nagbibiro ka lang, anak ko siya, ipaglaban mo siya. Tiningnan ni Nerissa ang matanda. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa. Kayo ang nagturo sa akin kung paano maging matatag, Doña Carmen. Sabi niyo hindi dapat maging palamunin ng isang babae. Ngayon ilalapat ko ang aral na yan sa inyo. Magsisimula kayo sa simula sa ilalim ng tulay or sa isang maliit na upa kung saan kayo nararapat. Binalingan ni Nerissa ang kanyang atensyon kay Keziah. Ang babae ay hindi na makagalaw, nakatayo na tila estatwa, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang suot na gown. Nang mapansin ni Nerissa ang kanyang tingin, mabilis na lumuhod si Keziah. Nerissa, I'm sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. Dario, sabihin mo sa kanya na ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ikaw ang nagsabing kaya mo akong bigyan ng marangyang buhay, pagtataksil ni Keziah sa kanyang kasintahan, sa harap ng maraming tao. Tumawa ng mahina si Nerissa. Ang sarap palang panoorin ang mga daga na nag-aaway para sa pagkaing hindi naman nila pagmamay-ari. Inilapit ng mga pulis si Dario sa pintuan. Bago siya tuluyang hilahin palabas, lumingon siya sa huling pagkakataon kay Nerissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha na ang babaeng minsan niyang hinamak ay siya palang may hawak ng kanyang tadhana. Ang kanyang marangyang suit ay lukot na, ang kanyang dignidad ay burado na sa harap ng mga taong kanyang pinagsilbihan. Nakamit mo na ang hustisya, Nerissa, sigaw ni Dario, bago siya tuluyang hilahin ng mga pulis. Pero sana ay maging masaya ka sa pag-iisa mo. Tiningnan lamang ni Nerissa ang pag-alis ni Dario. Nang tuluyang sumara ang pinto, hinarap niya ang mga miyembro ng board. Ang lahat ng operasyon ng ospital ay mananatili sa ilalim ng pamamahala ng Aguinaldo Group. Ang mga taong kasabot ni Dario sa anomalya ay makakatanggap ng kanilang termination papers bukas ng umaga. Pagkatapos ng maikling pahayag, dahan-dahang bumaba si Nerissa mula sa entablado. Habang naglalakad siya patungo sa exit, bawat tao ay gumagawa ng paraan upang bigyan siya ng daan. Siya ay hindi na isang manugang na inapi, siya ay isang reyna na bumawi sa kanyang trono. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Inabot sa kanya ng kanyang ama ang isang kumot. Masaya ka na ba, anak? Tumingin si Nerissa sa langit, sa buwang, tila nagmamasid sa kanyang bagong simula. Hindi ito tungkol sa saya, Papa. Tungkol ito sa pagtatama sa mali. Ang buhay ko ay hindi na magiging kapareho ng dati, pero sa wakas, ang puso ko ay malaya na. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga mamahaling kurtina ng mansyong Aguinaldo ay hindi nagdala ng init para kay Nerissa. Sa halip, ang liwanag na ito ay tila isang malupit na paalala ng bawat detalye ng gabing nagpabago sa kanyang buhay. Sa gitna ng malawak at tahimik na kwarto, nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, yakap ang isang maliit at malambot na unan na sadyang binili niya para sa kanyang magiging anak. Walang ingay ng paghahanda ng almusal, walang boses ni Doña Carmen na nag-uutos, at wala ang mabigat na presensya ni Dario. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang malalim na balon, kung saan ang bawat alaala ay nalulunod. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay nararamdaman ni Nerissa sa kanyang dibdib, isang paalala na ang panahon ay patuloy na dumadaloy kahit na ang kanyang mundo ay tila huminto na.
Sa labas ng kanyang silid ang mundo ay abala sa pagtunaw sa balitang yumanig sa lipunan. Ngunit sa loob ng selda ng presinto ang ingay ay hindi mula sa musika, kundi mula sa mararahas na salita. I told you kasalanan mo ang lahat ng ito. Sigaw ni Kezia habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na buhok sa likod ng rehas. Nahuli si Kezia sa airport ilang oras matapos ang gulo sa ospital. Bitbit niya ang 2 maleta na puno ng pera at mga alahas na ninakaw niya mula sa vault ni Dario, ngunit hindi siya nakalampas sa mga tauhan ni Don Gaspar. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng colorette ay ngayon ay namumutla at puno ng pawis. Ang kanyang tiyan na dati ay ipinagmamalaki niyang kinalalagyan ng tagapagmana ay ngayon halatang isang nakatali lamang na foam matapos itong malaglag habang pilit siyang tumatakas mula sa mga pulis. Ako pa ikaw ang humutot sa akin, Kezia. Ikaw ang nagsabing kailangan natin ng pera para sa baby. Sagot ni Dario na nakaupo sa sahig ng katabing selda ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mamahaling suit ay punit na sa balikat at puno ng mantsa. Baby ni hindi mo nga alam kung kanino ang batang ito kung totoo mang buntis ako. Halakhak ni Kezia ang kanyang boses ay puno ng lason. Ginamit lang kita, Dario. Dahil akala ko ay ikaw ang susi sa yaman. Sino ba namang mag-aakalang ang asawa mong mukhang katulong ay isang bilyonaryo pala napakabobo mo? Ang bawat salita ni Kezia ay tila mga latigo na humahampas sa natitirang dignidad ni Dario. Sa kabilang dako naman ng lungsod si Doña Carmen ay nakatayo sa harap ng saradong gate ng mansyon na dati niyang pinaghaharian. Ang kanyang mga gamit ay nakalagay lamang sa mga itim na plastic bag sa gilid ng kalsada. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong kasama niya sa mga mararangyang party, ngunit ang bawat tawag niya ay napupunta sa voicemail. Ang tsismis ay mabilis na kumalat ang pamilya Montemayor ay bagsak na at walang sino man ang gustong madamay sa kanilang kahihiyan. Ang matanda na dati ay hindi matapakan ng lupa sa yabang, ay ngayon naglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, hila-hila ang kanyang mga plastic na bag habang tinitiis ang mga mapanghusgang tingin ng mga dumadaan. Bumalik ang diwa ni Nerissa nang pumasok si Don Gaspar sa kanyang silid. Bitbit ng kanyang ama ang isang tasa ng mainit na tsaa. Kailangan mong kumain, Nerissa. Hindi matatapos ang laban na ito kung hihina ang katawan mo. Hindi ako mahina, Papa. Mahinang sagot ni Nerissa habang tumatayo. Inilapag niya ang una ng sanggol sa loob ng isang kahon na puno ng mga gamit na balak niyang i-donate. Inaayos ko lang ang mga alaala. Gusto kong linisin ang bawat sulok ng puso ko mula sa multo ni Dario. Naisagawa na ang audit sa ospital ulat ni Don Gaspar. Napatunayan na ninakaw ni Dario ang pondo na dapat ay para sa mga bagong kagamitan sa surgery. Hindi lang siya taksil sa'yo, taksil din siya sa kanyang sinumpaang tungkulin. Tumango si Nerissa. Gusto kong simulan ang pundasyon, Papa. Ang pundasyon para sa mga kababaihang tulad ko, mga babaeng nawalan ng boses dahil sa takot at maling pag-ibig. Ang bahay na kinuha natin kay Dario, huwag nating ibenta. Gawin nating shelter. Isang lugar kung saan ang bawat sugat ay gagamutin at ang bawat boses ay pakikinggan. Lumapit si Don Gaspar at niyakap ang kanyang anak. I am so proud of you, Nerissa. Ang aking munting doktor ay isa na ngayong tagapagligtas. Tumingin si Nerissa sa salamin. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Bagaman may kirot pa rin sa kanyang puso para sa anak na nawala, alam niyang ang katarungang kanyang nakamit ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kaluluwa ng kanyang munting anghel. Habang pinagmamasdan niya ang sarili, isang maliit na puting sobre ang nakita niya sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala itong pangalan ng nagpadala, ngunit ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Isang sulat mula sa loob ng kulungan. Nerissa, mahal ko, patawarin mo ako. Nabulag ako ng ambisyon at ng maling akala. Ikaw pa rin ang tanging babaeng minahal ko. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Huwag mo akong hayaang mabulok dito. Ang mga salitang isinulat ni Dario sa lukot na papel ay tila mga maruming bakas ng paa sa isang malinis at bagong lantang sahig. Hawak ni Nerissa ang sulat habang nakaupo sa kanyang bagong opisina bilang Chief of Surgery. Ang papel ay amoy luma, amoy selda at amoy desperasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya ang estilong ito ang pag-arte bilang biktima, ang paggamit ng mga matatamis na salita upang takpan ang isang malalim na sugat. Inilapag ni Nerissa ang sulat sa ibabaw ng kanyang mesa.
Ang bawat letra ay tila isang insulto sa dugong dumanas sa puting marmol ng kanilang dating tahanan. Hindi mo mababayaran ang buhay ng isang anak sa pamamagitan ng tinta at papel. Hindi mo mabubura ang sakit ng pagtulak sa hagdan sa pamamagitan ng mga salitang mahal ko. Doc, nandito na po ang abogado ni Mr. Montemayor, ulat ng kanyang sekretarya, matapos ang isang mahinang katok sa pinto. Huminga ng malalim si Nerissa, inayos ang kanyang puting coat at tumayo ng may dangal. Papasukin mo siya. Pumasok ang isang lalaking may edad na bitbit ang isang briefcase na tila ba puno ng mga pangako ng pakikipag-ayos. Dr. Aguinaldo, ang kliyente ko ay handang ibigay ang lahat. Ang kanyang mga shares, ang kanyang mga natitirang ari-arian, basta't iurong niyo lamang ang kasong kriminal. Ayaw niyang mabulok sa kulungan, lalo na't may sakit daw ang kanyang ina sa labas. Tumingin si Nerissa sa bintana, pinagmamasdan ang mga pasyenteng naglalakad sa hardin ng ospital. Sabihin mo sa kanya, attorney, na ang katarungan ay hindi isang negosyo. Ang perang ninakaw niya ay pwedeng ibalik, pero ang 3 taon ng buhay ko na sinayang niya at ang buhay ng anak ko na kinuha niya, wala yung katapat na halaga. Tell him to face the consequences of his actions like the man he pretended to be. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpa siyang bumisita si Nerissa sa piitan. Hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan niyang makita ang huling piraso ng kanyang nakaraan upang tuluyan itong mabaon sa limot. Ang amoy ng kulungan ay sumalubong sa kanya, amoy ng bakal, pawis at pagsisisi. Nang dalhin siya sa visitation room, nakita niya si Dario sa likod ng makapal na salamin. Ang dating makinis at mapuputing balat nito ay ngayon ay puno ng mga pantal at dumi. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa paligid, bakas ang kawalan ng tulog at takot. Nang makita ni Nerissa, mabilis na dinampot ni Dario ang telepono sa kabila ng salamin. Nerissa, alam ko darating ka. Alam ko hindi mo ako matitis. Please, kausapin mo si Don Gaspar. Sabihin mo sa kanya na nagkamali lang ako. I was under pressure, Nerissa. Ang board ang mga utang ni Mama. I did it for us. Tiningnan ni Nerissa ang lalaki sa kabilang panig ng salamin. Sa unang pagkakataon, hindi puot ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pagkaawa sa isang taong hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang tanggapin ang sariling kasalanan. Dario, look at me, mahinahong sabi ni Nerissa sa telepono. Tumingin ka sa reflection mo sa salamin. Hindi ang pressure ng board o ang utang ng iyong ina ang nagtulak sa iyo sa hagdanan noong gabing iyon. Ang sarili mong kamay ang gumawa niyon. Ang sarili mong puso ang pumili kay Keziah kaysa sa akin. Huwag mo nang gamitin ang salitang mahal o para sa atin dahil binababoy mo lang ang alaala ng anak natin. Nerissa, please, I'll change, magpapakabait ako, gagawin ko ang lahat. Pagsusumamo ni Dario ang kanyang mga luha, ay nagsimulang pumatak, binabasa ang kanyang maruming t-shirt. Ibinaba ni Nerissa ang telepono. Tumayo siya at bago tuluyang tumalikod, lumapit siya sa salamin. Sa kanyang reflection, nakita niya ang isang babaeng matatag, maganda at malaya. Ang babaeng martir ay wala na. Ang huling pagkakataon mo ay ibinigay ko na sa iyo 3 taon na ang nakalilipas, Dario. At sinayang mo iyon sa bawat araw na pinaiyak mo ako, bulong ni Nerissa, bagaman alam niyang hindi na siya naririnig ng lalaki sa kabilang panig. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, naramdaman ni Nerissa ang isang kakaibang gaan sa kanyang balikat. Ngunit sa paglabas niya sa gate, isang pamilyar na mukha ang nakita niyang nakaupo sa gilid ng kalsada, namamalimos at mukhang baliw. Si Doña Carmen, suot ang maruming duster, ay yakap-yakap ang isang basyong lata ng gatas. Kinakausap ang hangin na tila ba ito ay ang kanyang apo. Napatigil si Nerissa. Ang ganti ay nakamit na niya, ngunit bakit tila may isang mabigat na sikreto pa ang hindi niya alam tungkol sa pamilyang ito. Ang bahay na dati ay tila isang marangyang kulungan para kay Nerissa ay unti-unti nang nagbabago ang anyo. Ang bawat pader na dati ay saksi sa kanyang mga lihim na pagluha ay kasalukuyan ng pinipinturahan ng mga kulay na nagbibigay ng pag-asa. Bilang bahagi ng kanyang misyon, ginawa niyang isang kanlungan ang dating mansyon para sa mga kababaihang biktima ng karahasan, isang lugar na tinawag niyang Bahay Pag-asa. Habang naglalakad si Nerissa sa pasilyo ng ikalawang palapag, huminto siya sa tapat ng silid na dati ay pagmamay-ari ni Doña Carmen. Ang silid na ito ang huling nilinis ng mga tauhan dahil sa dami ng mga lumang gamit at basura na iniwan ng matanda. Isang social worker na si Maria ang lumapit sa kanya, bitbit ang isang maliit at kinalawang na kahon ng biskwit na gawa sa lata. Doc, Nerissa, nahanap po namin ito sa ilalim ng sahig sa loob ng cabinet ni Doña Carmen. Mukhang matagal na itong nakatago roon.
paliwanag ni Maria bago iabot ang lata. Dahan-dahang binuksan ni Nerissa ang takip. Ang tunog ng pagkiskis ng kalawangin na metal ay nagdulot ng bahagyang panginginig sa kanyang mga daliri. Sa loob ng lata, hindi mga alahas o pera ang tumambad sa kanya kundi mga lumang litrato at isang itim na notebook na punong-puno ng mga sulat kamay. Kinuha ni Nerissa ang notebook at binuksan ang unang pahina. Ang petsa ay 10 taon na ang nakalilipas. Habang binabasa niya ang mga salita, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang notebook ay hindi pagmamay-ari ni Doña Carmen, kundi ng isang babaeng nagngangalang Elena, ang unang asawa ni Dario, na kailanman ay hindi nabanggit sa kanya. Dear Diary, ngayong araw ay muli akong sinaktan ni Carmen dahil hindi ko raw maasikaso ng maigi ang kanyang mga bisita. Sabi ni Dario, kailangan ko lang magtiis dahil malaki ang utang na loob namin sa kanyang ina. Pero hanggang kailan? Ang sakit na ng katawan ko at ang mas masakit, tila unti-unti na ring namamatay ang pagmamahal ko sa asawa ko. Nanlamig ang buong pagkatao ni Nerissa. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa hanggang sa makarating sa huling pahina na may petsa bago ang kasal nila ni Dario. Isang litrato ang nakasingit doon, isang batang babae na may malungkot na mga mata, nakasuot ng isang kupas na duster at may mga pasa sa kanyang braso. Nalaman ko ang totoo. Hindi si Carmen ang tunay na ina ni Dario. Ginagamit lang niya ang sikreto ng nakaraan ni Dario para kontrolin kaming dalawa. At ngayong nahanap na nila ang susunod na biktima, isang mayamang doktor na nagtatago ng kanyang tunay na yaman, alam kong hindi na ako magtatagal dito. Patawarin mo ako, anak, kung hindi kita nagawang protektahan. Binitawan ni Nerissa ang notebook. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Ang lahat ng 3 taon ng kanyang pagdurusa ay hindi pala isang aksidente o bunga lamang ng pagkakataon. Ang pagpapakasal ni Dario sa kanya ay isang planadong hakbang na pinamunuan ni Doña Carmen upang makakuha ng panibagong pagkukunan ng yaman. At ang mas masakit, hindi siya ang unang biktima ng kanilang kasamaan. Dok, ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo? Pag-aalalang tanong ni Maria. Hindi sumagot si Nerissa. Ang kanyang isip ay bumalik sa larawan ni Elena. Nasaan ang babaeng ito? Ano ang nangyari sa anak na tinutukoy niya sa sulat? Kung si Carmen ay hindi tunay na ina ni Dario, anong kadiliman ang nagbubuklod sa kanilang dalawa na naging dahilan upang maging ganito sila katuso at kalupit? Kinuha ni Nerissa ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang private investigator. Gusto kong hanapin mo ang isang babaeng nagngangalang Elena Montemayor. Alamin mo kung nasaan siya o kung nasaan ang kanyang puntod. At alamin mo ang lahat tungkol sa nakaraan ni Carmen bago siya napunta sa pamilya Montemayor. Habang nakatitig sa notebook, naramdaman ni Nerissa ang isang bagong uri ng galit, isang galit na hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga babaeng naging biktima ng sistemang binuo ng mag-inang iyon. Ang laban na akala niya ay tapos na ay tila nagsisimula pa lamang. Sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Isang lalaking nakasuot ng coat ang bumababitbit ang isang bouquet ng mga bulaklak. Ngunit hindi ito si Dario at hindi rin ito sino man sa mga kilalang kaibigan ni Nerissa. Sino ang lalaking ito na tila alam ang bawat kilos ni Nerissa sa loob ng kanyang bagong tahanan? Ang dapit hapon ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, ngunit ang katahimikan sa bahay Pag-asa ay binalot ng isang mabigat na misteryo. Nakatayo si Nerissa sa beranda, ang hangin ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha, bitbit ang amoy ng mga bagong tanim na bulaklak sa hardin. Sa kanyang paanan, ang kinalawang na lata ng biskwit ay tila isang bukas na sugat na tumatangging maghilom. Nakuha ng isang anino ang kanyang atensyon. Isang lalaki ang nakatayo sa labas ng bakal na gate. Hindi ito ang uri ng lalaki na madalas makita sa ganitong bahagi ng lungsod. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang suot na dark blue na coat ay sadyang pasadya, at ang kanyang mga mata, bagaman malayo, ay tila may dalang bigat na katulad ng kay Nerissa. Dahan-dahang lumapit si Nerissa sa gate. Maaari ko ba kayong tulungan? Ang kanlungang ito ay para lamang sa mga kababaihan at wala kaming appointment para sa mga bisita sa ganitong oras. Iniangat ng lalaki ang bouquet ng mga puting liryo. Ang mga talulot nito ay sariwa pa, may mga patak pa ng tubig na tila mga luha. Hindi ako narito bilang isang estranghero, Dr. Aguinaldo. Narito ako para maghatid ng pagkilala sa isang babaeng hindi nagkaroon ng pagkakataong makatayo sa lugar na ito. Ipinatong ng lalaki ang mga bulaklak sa ibabaw ng gate. Para ito kay Elena,
Nabalitaan ko ang ginawa mo sa bahay na ito. Isang shelter para sa mga biktima. Sa tingin ko ay matutuwa siya kung nasaan man siya ngayon. Nanlamig ang mga kamay ni Nerissa. Sino kayo? Paano ninyo nakilala si Elena? Julian Galvez, mama. Maikling pakilala ng lalaki. Ang kanyang tinig ay malalim, may bahid ng lungkot na pilit itinatago sa likod ng profesionalismo. Dating legal researcher ng pamilya Montemayor, bago ako tinanggal ni Doña Carmen dahil sa sobrang pagtatanong tungkol sa kung nasaan ang asawa ni Dario, binuksan ni Nerissa ang maliit na pinto ng gate at pinatuloy ang lalaki sa hardin malayo sa pandinig ng ibang mga staff. Anong alam ninyo tungkol kay Elena? Nahanap ko ang notebook niya. Sabi niya, hindi si Carmen ang tunay na ina ni Dario. Huminga ng malalim si Julian, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga puting liryo. Si Carmen ay isang mahusay na manlalaro ni Risa. 10 taon na ang nakalilipas, isa lamang siyang hamak na nurse na nag-aalaga sa tunay na ina ni Dario, si Doña Soledad. Nang mamatay si Soledad sa isang misteryosong paraan, ginamit ni Carmen ang mga lihim na dokumento ng pamilya upang palabasin na siya ang tagapagmana ng ilang ari-arian at kinontrol niya si Dario mula sa pagkabata. Pero bakit? Tanong ni Nerissa, ang kanyang puso ay bumibilis ang pintig. Bakit kailangang dumanas ng ganito si Elena? At bakit ako? Dahil ang yaman ng mga Montemayor ay isang ilusyon lamang na binuo ni Carmen. Paliwanag ni Julian. Kailangan nila ng bago at sariwang pondo upang takpan ang mga butas ng kanilang mga utang. Si Elena ay mula sa isang pamilya ng mga magsasaka na may lupain, ngunit nang makuha na ni Carmen ang lahat, bigla na lamang itong nawala. At ikaw ang kanilang pinakamalaking huli. Isang aginaldo. Napahawak si Nerissa sa kanyang dibdib. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang naglalapat. Ang lahat ng 3 taon ng kanyang paghihirap, ang bawat sampal at mura ni Carmen, ay bahagi ng isang malamig na kalkulasyon. Nasaan si Elena? Julian, buhay pa ba siya? Bago pa man makasagot si Julian, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng malakas na pagtunog ng telepono ni Nerissa sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa ward 4 ng National Penitentiary Hospital. Doc Aguinaldo, si Nurse Ramos po ito. Si Dario Montemayor. Isinugod po siya rito sa infirmary. Nagtangka po siyang saktan ng sarili matapos niyang malaman na ang kanyang ina ay tuluyan nang nawala sa katinuan sa kalsada. Gusto niya raw po kayong makausap. May kinalaman daw po sa kinaroroonan ni Elena. Naramdaman ni Nerissa ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Julian na tila ba binabasa ang bawat takot sa kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang kwento, Nerissa, mahinahong sabi ni Julian. Gusto mo bang malaman ang huling katotohanan? O mas pipiliin mong manatili sa katahimikan ng bahay Pag-asa? Tumingin si Nerissa sa madilim na bahagi ng mansyon kung saan ang mga anino ng nakaraan ay tila bumubulong sa kanya. Ang hustisyang nakamit niya ay tila kulang pa. May isang buhay pang kailangang mabigyan ng katarungan bago siya tuluyang makahinga ng maluwag. Ihanda niyo ang sasakyan, utos ni Nerissa sa kanyang driver. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Pupunta tayo sa ospital ng presinto. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay, Nerissa. Mas madali ang mawala kaysa mabuhay sa gitna ng mga multo ng bawat maling ginawa ko. Ang boses ni Dario ay tila isang gasgas na plaka. Mahirap intindihin, puno ng paghihirap at walang anumang bakas ng dating kapangyarihan. Nakahiga siya sa isang manipis at matigas na kama sa loob ng National Penitentiary Infirmary. Ang kanyang braso ay may makapal na benda kung saan sinubukan niyang wakasan ang sariling buhay gamit ang isang matalim na piraso ng plastic. Nakatayo si Nerissa sa tapat ng kama, ang kanyang puting coat ay tila naglalabas ng liwanag sa gitna ng madilim at mapanglaw na silid. Hindi siya lumapit. Pinanatili niya ang distansya, isang distansyang binuo ng 3 taon ng pait at isang trahedya na kailanman ay hindi mabubura ng anumang benda. Hindi ako narito para iligtas ka bilang asawa, Dario. Malamig na sabi ni Nerissa. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang coat, mahigpit na nakakuyom. Narito ako bilang isang doktor na kailangang manigurado na haharapin mo ang bawat sentensyang nararapat sa iyo. Ang kamatayan ay isang madaling takasan. Ang pananatiling buhay sa gitna ng iyong pagsisisi, iyon ang tunay na katarungan. Pilit na iginalaw ni Dario ang kanyang ulo upang tingnan si Nerissa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ngunit ang takot na naroon
ay malinaw pa sa sikat ng araw. Si Mama, nakita ko siya sa balita, nakaupo sa kalsada. Kinakausap ang hangin. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganoon. Ang isipan ng tao ay marupok kapag ito ay binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, tugon ni Nerissa. Humakbang siya ng isa palapit sa paanan ng kama. Julian Galvez was at the shelter today. Nahanap ko ang notebook ni Elena. Alam ko na ang lahat, Dario. Alam ko na hindi mo tunay na ina si Carmen. Alam ko na ginamit niyo si Elena bago niyo ako naging biktima. Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Dario na sinundan ng isang matinding ubo na nagpaalog sa kanyang nanghihinang katawan. Hindi ko ginusto iyon. Bata pa lang ako, kinontrol na niya ang bawat hininga ko. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, itatapon niya ako pabalik sa ampunan kung saan niya ako kinuha. Si Elena ang tanging nagmahal sa akin ng totoo, pero pinanood ko siyang sirain ni Carmen. Nasaan siya, Dario? Ang boses ni Nerissa ay naging matalim na tila isang scalpel. Nasaan ang anak na tinutukoy niya sa notebook? Napapikit si Dario, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy patungo sa kanyang mga tainga. Wala siyang anak na isinilang ni Risa. Nawala ang bata, katulad ng sa atin. Pagkatapos niyon, hindi na nakayanan ni Elena ang pagmamaltrato ni Carmen. Sinabi ni Carmen sa lahat na lumayas si Elena kasama ang ibang lalaki, pero ang totoo, ipinakulong niya ito sa isang mental asylum sa malayo. Isang pasilidad na binabayaran namin buwan-buwan para manatili siyang nakatago at hindi mabawi ang mga lupaing ninakaw ni Carmen. Naramdaman ni Nerissa ang isang matinding lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Ang imahe ni Elena, isang babaeng tulad niya, na pilit na ginawang baliw at itinago sa madilim na sulok ng mundo, ay nagpadama sa kanya ng isang uri ng sakit na mas matindi pa sa kanyang sariling serye ng pighati. Nasaan ang pasilidad na iyon? Tanong ni Nerissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sa dulo ng isang liblib na bayan sa Quezon. Ang pangalan ay Sancta Maria Retreat. Pero huli na, Nerissa, maraming taon na ang lumipas. Baka wala na siyang bait sa sarili, o baka wala na siya doon. Hindi na naghintay si Nerissa ng anumang karagdagang salita. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng infirmary. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hamon sa tadhana. Sa labas ng pinto, naghihintay si Julian Galvez, ang mukha nito ay puno ng kaba. Anong sabi niya? Tanong ni Julian. Buhay si Elena, o kahit man lang ang kanyang anino. Sagot ni Nerissa habang mabilis na binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Ihanda mo ang lahat ng legal na dokumento, Julian. Pupunta tayo sa Quezon. Kung naging martir man ako sa loob ng 3 taon, gagawin ko ang huling bahagi ng buhay ko upang maging tagapagligtas ng isang babaeng hindi man lang nabigyan ng pagkakataong lumaban. Habang papalayo ang sasakyan sa presinto, tumingin si Nerissa sa refleksyon ng buwan sa bintana. Ang kanyang misyon ay lumampas na sa sariling paghihigante. Ito ay tungkol na sa paghahanap sa isang kaluluwang matagal nang ibinaon sa limot ng kasamaan. Ngunit sa gitna ng dilim ng biyahe, nakatanggap si Nerissa ng isang mensahe mula sa shelter. Doc, may isang matandang babae rito. Ayaw umalis sa gate. Sinasabi niya na siya ang tunay na ina ni Dario at may dala siyang ebidensya na magpapabagsak sa lahat. Napatigil ang driver sa biglaang pagpreno. Sino ang matandang ito kung si Carmen ay baliw na at ang tunay na ina ni Dario na si Soledad ay matagal nang sinabing patay? Hindi ako patay, Hija. Pinatay lang nila ang pangalan ko, pero ang katotohanan ay nananatiling buhay sa loob ng maraming taon. Ang boses na iyon ay tila nanggaling sa kailaliman ng lupa. Paus nanginginig, subalit may taglay na awtoridad na hindi kayang burahin ng panahon. Nakatayo si Nerissa sa harap ng gate ng Bahay Pag-asa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal na rehas, habang pinagmamasdan ang matandang babae na nasa kanyang harapan. Ang babae ay balot ng isang kupas na itim na shawl. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga pighati, puno ng malalalim na guhit ng katandaan at hirap. Sariwa pa ang hangin ng gabi, at ang amoy ng paparating na ulan ay humahalo sa amoy ng lumang papel na hawak ng matanda. Tiningnan ni Nerissa ang mga mata nito, mga matang pamilyar, mga matang tila nakikita niya tuwing tinitingnan niya si Dario sa mga sandali ng kahinaan nito. Kayo po ba ting si Soledad? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Nerissa. Sabi ni Dario, sabi ni Carmen, matagal na kayong pumanaw.
Iyan ang kwentong ipinapakain ni Carmen sa lahat, upang makuha niya ang aking buhay, ang aking yaman at ang aking anak. Tugon ng matanda habang dahan-dahang iniaabot ang isang makapal na envelope na nakabalot sa plastic. Ipinakulong niya ako sa isang liblib na probinsya, pinalabas na baliw, at pinalitan ng aking pagkakakilanlan. Ngunit nagawa kong tumakas 5 taon na ang nakalilipas. Namuhay ako sa dilim nagtatago, naghihintay ng pagkakataon na may isang taong sapat ang tapang na bumangga sa kanya. Pinatuloy ni Nerissa si Soledad sa loob ng shelter. Habang naglalakad sila sa pasilyo, naramdaman ni Nerissa ang bigat ng bawat hakbang ng matanda. Ito ang tunay na biktima, ang orihinal na mitya ng lahat ng kasamaang naranasan niya. Sa loob ng opisina, binuksan ni Nerissa ang envelope. Tumambad sa kanya ang mga orihinal na titulo ng lupa, ang tunay na birth certificate ni Dario, at isang dokumentong nagpapatunay na si Carmen ay isa lamang impostor na kumuha ng pangalan ng isang yumaong nurse. Bakit ngayon lang po kayo lumapit? Tanong ni Julian na kanina pa nakikinig sa gilid, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Dahil ngayon ko lang nakita na ang kuta ni Carmen ay gumuho na. Sagot ni Soledad habang tinatanggap ang mainit na shawl na ibinalot ni Nerissa sa kanyang balikat. Nang mabalitaan ko ang tungkol sa iyo, Nerissa, ang tungkol sa iyong pagbangon, alam kong ikaw ang sagot sa aking mga dalangin. Ang katarungang hinahanap mo ay simula pa lamang. Kailangan nating iligtas si Elena. Naramdaman ni Nerissa ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Ang pagbabahagi ng init sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa ninakawan ng buhay ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling tumunog ang telepono ni Julian. Nerissa, kailangan nating kumilos nang mabilis pa. Bungad ni Julian, matapos sagutin ang tawag, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ang aking source sa Quezon, sinasabi nilang may mga track na dumating sa Santa Maria Retreat. Dahil wala nang nagbabayad ng monthly fee mula nang makulong si Dario at mabaliw si Carmen, balak na nilang ilipat ang mga pasyente. At ang paglipat na sinasabi nila ay madalas na nangangahulugan ng pag-iwan sa kanila sa kung saan o mas malala pa. Tumayo si Nerissa, ang kanyang puting coat ay tila naging isang baluti sa ilalim ng ilaw ng opisina. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Hindi na tayo mawawalan ng isa pang buhay dahil sa pamilyang ito. Binalingan ni Nerissa si Soledad. Manatili po kayo rito, Nanay Soledad. Magpahinga kayo. Kami na ang kukuha kay Elena. Ipinapangako ko sa inyo, mabubuo muli ang pamilyang ito, hindi sa paraang gusto ni Carmen kundi sa paraang idinidikta ng katarungan. Mabilis na tinahak ni Nerissa at Julian ang madilim na kalsada patungo sa Quezon. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila mga segundo na mabilis na nauubos. Habang nagmamaneho si Julian, hindi mapakali si Nerissa. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ni Elena, isang babaeng 10 taon nang nakakulong sa dilim, naghihintay sa isang bukang liwayway na tila hindi na darating. Julian, bilisan mo pakiusap ni Nerissa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na pasilyo ng mga puno sa gilid ng kalsada. Nang marating nila ang tarangkahan ng Santa Maria Retreat, sinalubong sila ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga pinto ay nakabukas, ang mga gamit ay nagkalat sa lupa, at ang mga ilaw ay aandap-andap. Walang tao sa reception desk, walang gwardya. Mabilis na tumakbo si Nerissa sa loob, tinatahak ang amoy ng luma at mapanglaw na gusali. Elena, Elena! Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga bakanteng kwarto. Sa dulo ng isang mahabang pasilyo, nakita niya ang isang huling truck na paalis na. Sa likod ng truck may isang babaeng nakasuot ng puting bestida, nakatingin sa labas, ang kanyang mga mata ay tila mga bituing nawalan na ng ningning. Elena! Sigaw muli ni Nerissa habang pilit na hinahabol ang tumatakbong truck. Ngunit bago pa man niya maabutan ang sasakyan, isang lalaking naka-uniforme ang humarang sa kanya, itinatulak siya pabalik. Sino kayo? Bawal ang mga sibilyan dito. Ang mga pasyenteng ito ay ililipat na sa pasilidad ng gobyerno. Ako si Dr. Nerissa Aguinaldo. Itigil niyo ang sasakyang iyan. Bulyaw ni Nerissa, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan. Tumingin ang lalaki sa truck na unti-unti nang naglalaho sa dilim ng gubat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi nito. Huli na kayo, doktora. Ang mga pasyenteng iyan ay wala ng pangalan sa record. Para sa mundo, hindi na sila umiiral.
Huwag niyo akong susubukan dahil hindi niyo kilala ang pamilyang kinakalaban niyo. Ang tinig ni Nerissa ay hindi sumigaw, subalit ang bawat pantig ay tila hagupit ng kidlat sa gitna ng bumubuhos na ulan. Nakatayo siya sa harap ng gwardiya, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa ilalim ng malamig na patak ng ulan. Sa kanyang likuran, mabilis na bumaba si Julian mula sa sasakyan, bit-bit ang isang satellite phone at ang mga legal na dokumentong pirmado mismo ng Department of Health at ng National Bureau of Investigation. Ang sasakyang iyan ay hindi aalis sa lugar na ito, utos ni Julian habang ipinapakita ang kanyang badge. Ang lahat ng operasyon sa Sancta Maria Retreat ay suspendido na. Ang sinumang humadlang ay ituturing na kasabwat sa kidnapping at human trafficking. Ang driver ng truck ay biglang napapreno nang ang dalawang itim na SUV ng pamilya Aguinaldo ay humarang sa madilim na daan ng gubat. Ang tunog ng pag-ipit ng gulong sa basang lupa ay nagdulot ng isang nakakangilong ingay na pumunit sa katahimikan ng gabi. Mabilis na tumakbo si Nerissa patungo sa likod ng truck. Gamit ang kanyang sariling mga kamay, pilit niyang binuksan ang mabigat na trangka ng sasakyan. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng luma, kulob at gamot ay sumalubong sa kanya. Doon sa isang sulok ng truck nakaupo ang babaeng 10 taon nang ibinao ng pamilya Montemayor sa dilim. Si Elena. Ang kanyang puting bestida ay punit-punit na at puno ng mantsa. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, tumatakip sa kanyang mukha. Nang tumama ang liwanag ng flashlight ni Nerissa, itinakip ni Elena ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata, nanginginig sa takot, tila ba ang liwanag ay isang kaaway na matagal na niyang hindi nakikita. Elena, huwag kang matakot, mahinahong bulong ni Nerissa. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging isang doktor, mahinahon, nakakapagpakalma at puno ng kalinga. Ako si Nerissa. Narito ako para iuwi ka. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Nerissa at sa loob ng ilang segundo, ang dalawang babaeng kapwa ninakawan ng buhay ay nagkatitigan. Walang kailangang sabihin. Ang sakit sa kanilang mga mata ay sapat na upang magkaintindihan. Dario, ang unang salitang lumabas sa tuyot na labi ni Elena. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Hindi ka nasasaktan ni Dario, Elena. At lalong hindi ka na makokontrol ni Carmen, sagot ni Nerissa habang iniaabot ang kanyang kamay. Tapos na ang gabi, bukas na. Inabot ni Elena ang kamay ni Nerissa. Ang panginginig ng kanyang balat ay dahan-dahang kumalma nang maramdaman ang init ng palad ng doktor. Sa tulong ni Julian, maingat nilang inilabas si Elena mula sa truck at isinakay sa komportableng sasakyan ni Nerissa. Lumipas ang ilang oras ng paglalakbay, pabalik sa Maynila. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Elena, nakasandal ang ulo sa balikat ni Nerissa habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing bumaba sa lupa. Nang marating nila ang bahay Pag-asa, hindi lamang mga staff ang naghihintay. Nakatayo sa beranda si Doña Soledad. Ang matanda ay tila nabuhayan ng dugo nang makita ang babaeng matagal na niyang itinuturing na anak. Nang bumaba si Elena, ang dalawang babae ay nagyakap ng mahigpit, isang yakap na nagdadala ng 10 taon ng pangungulila at pighati. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo ako dahil hindi kita nagawang iligtas noon, hikbi ni Soledad. Nandito na po ako, nanay. Nandito na tayo. Bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mabanaagan ng liwanag ng katinuan. Ngunit alam ni Nerissa na may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin upang tuluyang maisara ang kabanatang ito. Isang huling pagbisita sa taong naging mitya ng lahat ng kanilang paghihirap. Kinabukasan, dinala ni Nerissa, si Soledad at si Elena sa National Penitentiary Infirmary. Ang hiling ni Dario, bago siya tuluyang ilipat sa maximum security prison, ay makita ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Ngunit hindi niya alam na 3 babae ang haharap sa kanya. Nang pumasok si Nerissa sa visitation room, kasunod ang kanyang ama si Julian, si Soledad at si Elena, ang mukha ni Dario ay tila nakakita ng isang multo. Napabitaw siya sa telepono ng visitation booth, ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa tuluyan siyang mapaupo sa semento. Elena, kawaii? Mama, ang tanging nasabi ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagsisisi. Tumingin si Elena sa lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagkakakulong sa dilim. Hindi ako multo, Dario.
Ako ang buhay na ebidensya ng bawat kasinungalingan niyo ni Carmen. Lumapit si Soledad sa salamin, ang kanyang mukha ay puno ng pait. 10 taon kitang hinanap, Dario. At sa loob ng 10 taong iyon, hinayaan mong kontrolin ka ng isang babaeng pumatay sa dangal ng ating pamilya. Hindi ka lang naging masamang asawa, Dario. Naging masama kang anak. Mama, patawad po, ginawa ko lang ang lahat dahil kay Carmen. Pagsusuma mo ni Dario habang pilit na kinakalos ang salamin. Nerissa, mahal, pakiusap. Sabihin mo sa kanila, tulungan mo ako. Hinarap ni Nerissa ang kanyang dating asawa. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang tulong na maibibigay ko sa iyo, Dario, ay ang katotohanan. Ngayong araw, ang lahat ng ari-ariang ninakaw ni Carmen ay formal nang ibabalik kay Doña Soledad at kay Elena. Ikaw naman ay haharap sa kasong qualified theft, embezzlement at kidnapping. Mabubuhay ka sa loob ng rehas, iniisip ang bawat pagkakataon na sinayang mo dahil sa iyong kahinaan. Nerissa, huwag mong gawin ito, mahal kita. Sigaw ni Dario habang kinakaladkad na siya ng mga gwardya palabas. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Dario. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay ng bata sa sinapupunan. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay hindi nakakalimot sa katotohanan. Huling pahayag ni Nerissa bago siya tumalikod. Sa labas ng presinto, ang araw ay sumisikat na ng maliwanag. Ang langit ay asul na asul, tila ba nilinis ng ulan kagabi. Naglakad si Nerissa kasama ang kanyang ama, si Julian, si Soledad, at si Elena. Sila ay mga babaeng nagmula sa magkakaibang henerasyon ng pighati, subalit ngayon ay magkakasama sa ilalim ng iisang layunin, ang paghilom. Anong plano mo ngayon, Nerissa? Tanong ni Julian habang pinagmamasdan ang kanyang kasama. Tumingin si Nerissa sa malayo sa gusali ng kanyang ospital at sa bahay Pag-asa. Itutuloy ko ang pagiging Dr. Julian. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang katawan ang gagamutin ko. Gagamutin ko ang mga pusong tulad ng sa akin ni Elena at ni Soledad. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasa titulo ng lupa o sa laki ng account sa bangko, kundi sa kalayaang mabuhay ng walang takot. Ang bawat hakbang ni Nerissa sa semento ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ang secret of the billionaire wife ay hindi na isang lihim na kailangang itago. Ito ay naging isang kwento ng tagumpay, ng katarungan at ng walang hanggang pag-asa. 1 taon ang mabilis na lumipas at ang sikat ng araw sa hardin ng bahay Pag-asa ay tila mas maliwanag at mas mainit kaysa sa mga nakaraang panahon. Ang mga pader na dati ay saksi sa pait ng kahapon ay nababalot na ngayon ng mga gumagapang na bulaklak at mga guhit na gawa ng mga kababaihang unti-unti nang nakakahanap ng kanilang bagong tinig. Nakatayo si Nerissa sa gitna ng hardin, suot ang kanyang simpleng puting bestida. Pinagmamasdan niya ang isang grupo ng mga babaeng nagtatawanan habang nag-aayos ng mga kagamitan para sa kanilang livelihood program. Hindi na sila ang mga babaeng pumasok sa shelter na may mga balikat na nakayuko sa bigat ng takot. Sila ay mga mandirigmang natututo nang tumayo sa sarili nilang mga paa. Mula sa malayo, nakita niya si Elena. Ang kanyang buhok ay maayos nang nakapusod at may kulay na ang kanyang mga pisngi. Kasama nito si Soledad, na ngayon ay nagsisilbing lola ng buong shelter. Ang dalawang babae ay abala sa pagtuturo sa mga bata kung paano magtanim ng mga halamang gamot. Ang imahe ng kanilang katahimikan at kaligayahan ay ang pinakamalaking medalyang natanggap ni Nerissa sa kanyang buong buhay. Doc, may sulat na naman para sa inyo, galing sa National Penitentiary. Ulat ni Maria, ang social worker, habang iniaabot ang isang pamilyar na sobre. Tiningnan ni Nerissa ang sulat. Alam niyang mula ito kay Dario. Buwan-buwan ay nagpapadala ito ng mga liham na puno ng pagsisisi, mga pangakong magbabago at mga pakiusap para sa isang huling pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naramdaman ni Nerissa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi niya binuksan ang sulat. Sa halip, inilagay niya ito sa loob ng isang kahon na puno ng mga lumang papel upang gawing abono sa lupa. Ang mga salita ni Dario ay wala ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Ang kanyang kapatawaran ay naibigay na niya hindi dahil karapat-dapat si Dario, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Nabalitaan niya rin ang balita tungkol kay Doña Carmen. Ang matanda ay nananatili pa ring palaboy sa mga kalsada ng Maynila, madalas makitang kumakausap sa isang basyong lata na inaakalang kanyang apo. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kulungan,
kung minsan ito ay dumarating sa anyo ng isang isipang hindi na kayang tumakas sa sarili nitong mga kasalanan. Si Kezia naman ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya. Ang kanyang kagandahan ay unti-unti nang kumukupas sa loob ng malamig na rehas. Isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Julian Galvez, bitbit ang ilang mga legal na dokumento para sa pagpapalawak ng shelter. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Julian, isang ngiting puno ng paggalang at marahil isang pag-asang para sa hinaharap. "Ready ka na para sa board meeting, Dr. Aguinaldo?" tanong ni Julian habang naglalakad sila patungo sa loob ng gusali. "Lagi akong handa, Julian," sagot ni Nerissa nang may kumpiyansa. Bago siya pumasok sa pinto, lumingon si Nerissa sa langit. Hinaplos niya ang isang maliit na locket na nakasabit sa kanyang leeg, ang locket na naglalaman ng unang ultrasound ng kanyang anak. "Para sa iyo ito, anak," bulong niya sa hangin. "Ang iyong ina ay hindi na biktima. Ang iyong ina ay isang tagapagligtas." Sa bawat hakbang na ginagawa ni Nerissa, nararamdaman niya ang tibay ng kanyang pundasyon. Ang yaman ng isang bilyonaryong asawa ay hindi pala nasusukat sa ginto, kundi sa kakayahang bumangon mula sa abo, magpatawad ng walang pag-aalinlangan at magmahal muli simula sa sarili. Ang kwento ni Nerissa Aguinaldo ay hindi nagtapos sa isang trahedya. Ito ay nagsimula muli sa isang tagumpay na binuo mula sa katarungan, paghilom at walang hanggang pag-asa.